Hello mga mareng, may pinapahanap sa akin ng anak ng amo ko, isang malaking gagamba, hulihin ko daw. Nung mga nakaraan, ang pinahuli niya sa akin, putakti, bubuyog, tapos ngayon naman maring igagamba. Tapos hindi lang malit na gagamba maring dahil apakalaki daw. Bago ko hanapin yung gagamba maring, inutos muna sa akin ng amo ko na ibaba ko daw itong mga papaganda niya dahil hindi na kasya doon sa lagayan niya. Nakaraan, marami na kaming tinapon na mga expired na pampaganda, bali ang mga ito ay bagong stock na naman. Ganito nga karami mareng, sana all na lang talaga gayto karami ang pampaganda. So eto na nga, habang busy ako sa baba, chinat ako ng anak ng amo ko. Umakyat daw ako dahil nakita na daw niya ulit yung malaking gagamba. Dito banda nakita yung gagamba, ang kaso nung pag-akyat ko naman dito, wala na. Hindi ko na alam maring kung saan banda napunta yung gagamba na yun. Bali pangalawang beses nang nagpakita yung gagamba na yun. Yung una, alas 11 ng gabi, chinat ako ng amo ko. Ang sabi niya, umakyat daw ako sa taas dahil may nakita siyang gagamba. Ang kaso, pag-akyat ko dito, hindi na alam ng anak ng amo ko kung saan napunta yung gagamba. Tapos ngayong umaga, nagpakita na naman sa anak ng amo ko. Pero nagtatago naman sa akin, ayaw magpakita sa akin. Nakikipaglaro ng tagu-taguan mare. Wala kasi dito yung anak ng amo ko, kaya nagsend na lang siya ng picture sa akin. Di tuloy niya nakita kung saan tumakbo yung gagamba na yun. Ang sabi ng anak ng amo ko marene, takot daw siya doon sa gagamba dahil apakalaki daw. Kahit ako din maring takot ako kasi nga ang laki. Pero dahil bida-bida nga ni ang maring nyo, nung tinanong niya ako kung takot ako, ang sabi ko hindi. Palakasan ng loob maring para lagi tayo magaling sa amo. Kaya believe na naman sa akin yung anak ng amo ko. Ang kaso, saan ko naman hahagilapin yung gagamba na yun? Kaya ang sabi sa akin, wag ko daw patayin. Gumamit daw ako ng plastic kapag huli na, tapos pakawalan ko daw sa labas. Kawawa din naman kasi baka nag-abroad lang din yun, tas may pamilya siyang umaasa sa kanya. Diyos ko maring, hindi ko mahanap yung gagamba, kaya bumaba na ako para ituloy yung tinatrabaho ko kanina. Pero pagkatingin ko maring ngayon, naiayos na pala lahat ni Donya. Hindi na ako naantay ni Donya, pero okay na yan. At least, alam niya kung saan banda niya nilagay yung mga pampaganda niya. Basta lang sinalampak ni Donya, pero okay na yan. Kahapon, nagsabi na rin ako kay Donya na kailangan nang mag-order ng mga dishwashing, sabong panlaba, panglinis ang CR kasi nga ubos na. Maya-maya ay binigay ni Donya sa akin yung ginagamit niyang electric fan kasi bumili siya ng bago. Ang sabi, ilagay ko daw sa kwarto ko, pero dito ko na lang ilalagay kung saan ako laging nakatambay. Para pag nakaupo ako dito pagkatapos ng trabaho ko, hindi ako maiinitan. Ang cute ng electric fan ko, no mareng? Parang ako lang. Charis! Itong isang electric fan mareng, hindi na namin alam kung saan namin ilalagay, kaya i-stack muna namin dito sa stock room. Pagkatapos kong mag-half bath, papatayin ko na muna yung ilaw sa taas bago ako matulog. Ang kaso, hindi ako makalabas mareng kasi nga may nakabara pala dito sa tapat ng pintuan. Dumating na pala yung mga in-order ni Donya at dito pa talaga nilagay sa tapat ng pintuan. Bilib ako sa mga nagdi-deliver mareng kasi kahit gabing-gabi na ay dinideliver pa rin. Pakabibigat na mga box na to mareng kasi puro ito mga panglinis ng mga CR, mga dishwashing at mga sabong panglaba. Ipapasok ko lang to mareng, tapos bukas na lang ako mag-unboxing. Wow, unboxing. Anong oras na kasi mareng? Alas 10 na ng gabi. Pahinga na ng Disney Princess. O siya, hanggang dito na lang mga mareng. Bye!